Palagi raw kasing nagtatalo. Ayan na nga ba sinasabi. Umpisa pa lang, alam mo may problema na eh. Palaging nagtatalo ang magjowang sina Janice at si Ronnie. Sa tuwing pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagli-live-in. Okay? Ready naman daw sila financially. May pambayad, iba rin. Pero palagay daw nila, hindi sila sinasang-ayunan ng tadhana. Bakit naman kaya? May pera? Gusto mag-live-in? Sino kaya may gusto? Sino kaya may ayaw? Kasi, tanyo, pagka hindi magkaintindihan talaga magjojowa, sinisisi si tadhana. Hindi madaan sa pag-uusap pa. Kaya mula po dito sa Manila, kausapin na natin, 28 years old, si Janice. Janice, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Janice, gano'n na kayo katagal na mag-on ni Ronnie? 3 years. Sa 3 years na yan, on and off ba yan o talagang diretso at feeling ninyo deserving na kayo na mag-live-in na? Medyo on and off po kasi eh. Dahil? Ang dami po kasing misunderstandings and such arguments po. And there were some things po na we're really not on the same page. Like? Katulad ng yan, sa usapin nga ba ng pagli-live-in? Ayan. Mostly po kasi yung problema namin. Ako po kasi I work on a shifting schedule. And siya naman po kasi, since may business naman po sila and hawak niya naman po lahat ng oras niya. And since living nga po kami, ang oras namin is parating sa lisi, ganyan. So may mga bagay na hindi namin magawa-gawa. Kasi yung schedule namin ganun nga ho. Pero that's just one. Oo, isa lang yan sa maraming mga issue. Pero sige, ikaw na nga muna ang una kong tatanungin, Janice. Ikaw ba ay for or against yung pagli-live-in ninyo nitong si Ronnie? Ako naman po, on my part, gusto ko naman po yung mag-live-in kaming ganyan. Kasi feeling ko na po kasi na parang malapit na po kami sa stage na, ayun na nga, ring the bells. So we're trying to work it out. Ring the bell. Ano yan? Wedding bells? Yun ba yung sinasabi mo? Narinig mo na yung wedding bells? Kung magpo-propose. Kung magpo-propose na. Alam mo, Kasi nga na po. alam mo, as I nasa said kabilang po, linya si nasa kabilang linya si Ronnie. Narinig niya kaya yung parinig mo? Ewan lang ha. Pero sige, dyan ka muna, Janice ha. Kausapin muna natin si Ronnie. Ronnie, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po, Kuya Poy. Ayan, narinig mo naman yung pag-uusap namin ni Janice, na sa 3 years daw na pagsasama ninyo ay meron syempre, katulad ng ibang relationship, nagkakaroon ng problema, pero nagiging on and off nga. Pero ano nga ba itong pag-uusap ng pagli-live-in? Tinanong ko si Janice kung pabor ba siya o hindi na muna doon sa pagli-live-in. Ang sagot niya, total, papalapit na rin naman yata kami kung magpo-propose na siya, di pwede na. Ikaw ba, ibig sabihin ba nito, ikaw yung, teka lang, ba't kailangan pa natin mag-live-in? O kaya wag na muna tayo mag-live-in. Ikaw ba yung kumukontra? Bali, Kuya Poy, sa akin, okay lang naman na mag-live-in. Kaya lang, Kuya Poy, yung diskarte kasi namin, magkaiba. Sige, kwento. Kahit mga maliliit na bagay, pinag-aawayan na namin. Simpleng paghuhugas ng pinggan, paglalaba, paglilinis ng bahay. Kumbaga wala kasing give and take, Kuya Poy, minsan. Pagod ako. Gusto kong, parang nakikisuyo ko minsan na siya naman maghugas ng pinggan, gano'n. Tapos sa kanya pa rin iaasa. May mga ganong bagay kasi, Kuya Poy. Ang sabi ni Janice kanina, meron siyang shifting yung schedule niya. Okay, shifting yung schedule niya. Ikaw naman, nagmamanage ka ba o isa sa mga nag-aasikaso ng family business ninyo?
Tama ba yon? Yes po, Kuya Boy, may business kami. Oo, tapos eto nga ipinagmalaki nyo pa na financially we are ready. Pero sabi nga natin hindi lang naman kasi yung readiness natin yung kahandaan sa finances in the future yung kino-consider natin. Kapag ka magli-live-in, kailangan you are also emotionally and physically ready na rin. Katulad niyan. Sabi mo nga ultimo paghuhugas ng pinggan. O baka platito lang yan. Sabi mo, maliliit na bagay eh. O baka platito. Di ba? O hindi man kutsara, kutsarita, liitan na rin natin, pinag-aawayan pa. Di ba? So, pwede na i-consider natin yan na you are not really physically and emotionally ready pa. Pag-aawayan nyo yan, ganyan nga naman kaliit na bagay. Sino ba kadalasan, Ronnie? Ibulong mo nga sa akin. Total tayo lang nag-uusap, pare. Nandun banda ron si Janice eh. Sino madalas yung humihirit na mag-aaway kayo sa maliliit na bagay? Siya, Kuya Boy, kasi impulsive din siya, Kuya Boy eh. Yun yung ayoko eh. Parang na lang, parang basta ginagawa niya na lang yung bagay nang hindi niya ba pinag-iisipan. Ayan, may mga ganyan tayong problema. Okay, tapos yung pag on and off ng relationship ninyo, gaano katagal kayo kapag nagbe-break? Mabilis na naman, Kuya Boy, mga 1 week, ganun lang. Parang pagpapahupa lang po ng galit. Papahupa. At sino ang madalas na nanunuyo, bumabalik? Depende po, Kuya Boy. Minsan ako po, minsan siya. Okay, parehas naman. Oo, parehas naman Okay, si Janice nandun sa lalapitan ko lang Ewan ko lang kung narinig yung sinabi mo kanina. Janice, sino yung madalas sa pinagagalingan ng mga, sabi mo nga, marami pa kayong mga hindi marami kayong mga hindi na pagkakaunawaan nitong si Ronnie. Siya ba o ikaw? Pasalit-salit po kasi minsan, Kuya Boy eh. Minsan po ako, minsan din po siya, ganyan. Ayan, so minsan lang, in fairness in fairness, Janice hindi mo binato sa kanya na, hindi, si Ronnie po. Pero aminin mo ba, narinig mo naman of course, obviously, yung sabi ni Ronnie, madalas Kuya Boy, siya yung ganyan, impulsive ka raw. Bakit nagkakaganon? Ipapasok ba natin dito yung issue na, kasi paiba-iba yung oras ko sa trabaho. Ganun. Yes po, it's true naman po na I am impulsive naman po and there are such times na pinagtalo na naman po namin. Pero I try to make him understand naman po, that's why. Oo, parang... Siguro po one of the things rin po kasi is iba po kasi yung, siguro po, iba po yung gusto niya. Gusto rin ako, hindi niya naman gusto, hindi namin gusto. Ayan. Tapos, gusto nyo pa mag-live-in? Oo naman. Ako gusto ko, Kuya Boy eh. Kasi piling ko kasi lahat ng mga to are just challenges. Siguro to make us stronger. Pero dumadating po talaga kami sa part na parang gusto na po namin sukuan ng isa't isa. Parang di mo alam kung nasa limit na ba ako, tinetest lang ba ako ng Sasakakin ko na ba to? Napipikon ka na pero mahal kita. Ganon. Galit ako sa'yo ngayon pero suyuin mo ko bukas. Ganon, nasa ganung pero yun nga, you have to be mature enough din kasi, Janice, lalo na yan, nagyayayaan na kayo na mag-live-in na tayo. Pero ito nga, gaano ba kalayo ang tinitirhan ninyo sa isa't isa? Kasi ikaw, Janice, ay nasa Manila lang naman. Si Ronnie rin naman, nasa Manila lang rin daw. Baka hindi naman kasi practical. Actually po kasi, Kuya Boy, I'm not from the Manila or NCR po talaga. Talagang taga-province po talaga ako. So, ayun ho, SRC, naman po, taga Manila lang naman po siya. So, I took the risk po and chances na to be with him, ganyan. Ayan, pero, so ikaw ay nagre-rent ng sarili mong place dito? Magkasama po kami. Magkasama na kayo, so nagli-live-in na kayo? Naglilibin na po kami, pero may chance po talaga naglalayasan na po talaga kami. Di tuloy nyo na. Ikaw na lang maiwan dyan. Tapos, uwi na si Ronnie sa kanila kung malapit lang. Pero malapit lang yung lugar din nila, Ronnie.
Yes po, taga-Pasay lang po ako. Oo, magkalapit lang rin naman, ano. Ayan, pero hindi ko, of course, hindi ko naman gusto na magkahiwalay kayo, no. Gaano na kayo katagal na nagli-live-in pala? Hindi naman talaga siya Kuya Poy, parang literally na live-in. Kasi parang lagi po rin akong wala. Mm. Then, parang minsan nag-overnight sa kanila, minsan kami nag-overnight sa akin. Parang ganun lang po yung nagiging setup. Pero yung nasa bahay kami na talagang like may sarili kaming place, kaya po, Oo. wala talaga. Wala. Okay. So basically, si Janice ay nag-rent ng sarili niyang place at pabisibisita ka ron, Ronnie. Minsan nga Yes. nag-aano ka, nag-overnight, ganyan na Yes po. kung susumahin mo, mukhang nagli-live-in pero hindi talaga live-in. Pero kumusta sa mga gastusin? Kayo ba ay may pinaghahatian na dyan sa tinitigilan ni Janice? Wala naman po. Parang share lang. Wari, pag pupunta po ako sa kanila, parang pag may, wari ako yung dadayo, parang magdadala ako ng food, mga Okay. ganun po. So, doon sa mga basic na mga bayarin, hindi ka pa naman nag-share, Ronnie? Hindi po, kasi Oo. may kanya-kanya rin naman po kami nirerentahan, kaya po, ayun yung binabayaran. Okay. O sige. Ayan, kasi sa tingin ko, parte talaga ng mas sound na pagsasama o magandang pagsasama, yung pagbibigayan. Ha? Ronnie, ikaw ba sigurado ka, Ronnie? Honestly, ha? Pati ikaw, Janice, dapat honest yung pagsagot ninyo. O kailangan kasi, sabi mo nga, sino ba yung nagsabi kanina? Si Janice, meron po siyang gusto. Meron din akong gusto. Hindi kami magkasundo. Kasi kapag kaganyan pa ang thinking ninyo, sige lang, bumisibisita lang muna si Ronnie. 'Di ba? Pero kasi kung sa tingin nyo naman na ang pagli-live-in, yung pagsasama sa isang bubong ay makakatulong para nga mapagkasundo. Yung mga nyo, no, yung mga differences ninyo, well then go ahead. Walang pipigil sa inyo. Pero kung ang gagawin ninyo ay magli-live-in kami kasi tetestingin namin, Kuya Poy, kung pwede na kaming mag-asawa. Aba, teka lang. Baka pwede naman yung bisi-bisita pa rin. Itaas-taas naman natin yung standards ng kasi hindi naman lahat kailangan mag-live-in o yung kumbaga ginawa yung testing the waters ba ito? Magkakasundo ba kami kapag 24/7 na kami magkasama sa isang bahay? Yung mga ganyan. 'Di ba? Doon pa nga lang sa hindi nga nagtatagal ng 24 oras nag-aaway na. Papaano pa? Yung babaran na talaga. Baka para na kayong aso't pusa dyan. 'Di ba? Maganda, habang nandyan pa lang kayo sa proseso, meron na kayong mga adjustment sa mga sarili ninyo. Ikaw ba, Janice, ay willing ka na mag-adjust? Lalo na nga yung pagiging impulsive mo. Yung mga pabigla-bigla mo, ng mga desisyon, mga, anong tawag mo dyan, yung biglang salida ng bibig, sabi nga ng mga matatanda. Kaya mo bang pigilan yan ng bahagya? Kaya naman po, Kuya Poy, Kaya Kaya. naman po mag-adjust. Kasi sabi nga nitong si Ronnie, kahit na maliliit na bagay, kapag ka ba, Ronnie, si Janice ba yung tipo na kapag ka nag-umpisa ng maglitanya, tuloy-tuloy na yan hanggang matapos na yung misa? Yes, Kuya Poy. Actually, yung ginagawa na Kuya Poy, mag-aaway kami. Kahit tulog ako, gising niya ako para lang. Janice, kaya mo nang i-adjust yun. Kasi naman, Kuya Poy, imagine mo, pagod ka sa trabaho mo, galing kang panggabi, uwi kami hugasin pa. O, di ba? Di ba nakakainis? Pagod ka na lahat-lahat, pero may kita, may hugasin pa sa lababo. Yun Ang simple lang nun, di ba? Teka lang naman. Ronnie, ba't naman kasi ganun nga? Alam mong, kanino ba yung pinagkanan na yun? Kay Ronnie? Sa akin po. Siguro, Hugasan mo na agad naman. Ronnie naman. Pambira, kala ko yung pinag-aawayan ninyo kay Janice. Yung pala kay Ronnie naman. Ronnie naman. Ronnie. Yung po kasi Kuya Poy, parang kahit dalawang plato lang naman, parang sa akin, parang pahinga lang muna ako saglit, tapos nakakatulugan mo. Pero hugasan ko naman po Pero parang gusto niya, after, hugasan po agad. Parang, saglit lang naman, parang pahinga lang ako. Pwede naman yan. Hindi ko naman ipagbukas. Parang yan.
Oh, Ronnie, kanina medyo nakukuha mo yung simpatsya ko ha. Pero yung ganyan kasi mga pangangatwiran, alam mo, kahit sa mga anak ko na mga binatilyo at dalagitan na, hindi pumapasa yun. Gawin mo na ngayon, hugasan mo na. Pagka yan, nanikit pa yung sebo dyan, o kaya naman may sarsa yung kinain mo, delikado yan. O baka may humalik pa dyan na mga ipis o mga insekto. Ba't patatagali mo pa nga naman sa lababo? Mali nga naman yun, Ronnie. Sorry, hindi kita makakampihan dito, pare, ha? Oo, pero bukod dyan, 'di ba? May iba pa ba, Janice? Ronnie, na issue kaya Janice, pero alam mo may punto si Janice doon. Uwi siya, syempre maayos na lahat. Kung kakain ako, akin na lang 'yan. Pagkakain ko, hugas na agad. 'Di ba? Pinagtatagal mo. Pagkatapos kainin, pare, pagkatapos ng mga pinaggamitan mo, hugas na agad. Magli-live-in na kayo eh. 'Di ba? Yes po. Janice, ano pa? Sige nga, sabihin mo na lahat. Siguro po may time po na syempre po for example, lumabas kaming ganyan, ganyan. Tapos po, di ko po alam kung may crush ba siya sa mga babaeng nadadaanan niya or namamangha lang siya. Bakit? Napapatingin po eh. Oh, ibig sabihin 2020 ang vision. Walang problema na magsalamin si Ronnie. Oh, naka-appreciate ng sandali, yung tinitignan niya ba magaganda o mas maganda ka pa? Ay, di ko alam sa kanya. Siya na lang magsabi, Kuya Poy. Oh, Ronnie. Hindi Kuya Poy, ano lang yung Kuya Poy, parang sa ginagawa niya na lang ng issue yung mga ganun Kuya Poy. Kasi siyempre, pare, lalabas ka, ang daming tao. Minsan, mapapatingin ka, mapapalingon ka lang sa ganyan. Iniisip niya, tumitingin ako sa iba. Tapos gagawa niya na ng issue. Alam mo, Janice, okay lang naman yung mapalingon minsan, kapag ka meron ng attractive. Ayan na, o kakaibang, okay lang naman yun. Pero, tatanungin muna kita, Janice, hindi ba po napipilipit yung leeg ni Ronnie sa katitingin? Yung napapatingin pa, nililingon pa, nasa likod na. Tumitingin pa. Parang sanay nga po eh. Ha? Parang sanay na nga po eh. Naku, Ronnie. Kakampi mo ko kanina, kaso parang makakalaban mo naman ako. Pero hindi, sa totoo lang, Ronnie, kapag ka nakaharap lang. Kasi kapag ka talagang sinundan mo na ng tingin, iba na yun. Parang type mo na nga yun. Yung mga ganun, minsan Kuya Poy, parang inaasar ko na lang siya. Kasi gagawin, tinitignan mo, ganyan. Kahit hindi naman. So, ang gagawin ko, titignan ko na lang talaga Kuya Poy, parang ayan. Kaya nangaasar na lang rin pala. Ayan. Alam nyo, i-enjoy nyo yung relasyon na meron kayo, Janice and Ronnie. Pero I think hindi pa para sa inyo ang pagli-live-in talaga. Yun ang nakikita ko. Kailangan mag-mature ka pa, Janice and Ronnie. Kahit pa kasi alam nyo, yung maturity doesn't come with age. 28 years old na kayo. Pero yung mga petty pa. Sorry ha, medyo maliliit na bagay pa masyado yung mga pinagtatalunan ninyo. Tingin sa iba, mga hugasin na pinggan, wag na muna kayo mag-live-in. Wag na muna kayo mag-live-in. I-develop nyo muna as individuals ang inyong mga sarili bago nyo iharap at bago nyo ulit pag-usapan yung pagli-live-in. Pwede ba yon? Yung masasabi nyong mature na talaga kami. Ay, tumingin si Ronnie sa iba. Okay lang, mas maganda ako dyan. 'Di ba? If you have that kind of mentality already, mature ka na. 'Di ba? Hindi ka na masyado nai-insecure. At si Ronnie naman, teka, kahit pagod na pagod ako, hindi ko na pagmamamaya ito. Huhugasan ko na agad ito. Ang pinagkanan ko bago ako magpahinga. Ilang minuto lang naman ito. Tapos, para magpapahinga na rin si Labby Dubs ko pagka uwi niya. 'Di ba? Pagka mature enough ka na, tsaka nyo pag-usapan yung mas seryoso na setup ng pagli-live-in. Kung kailangan nyo ba talagang dumaan pa sa pagli-live-in o pwede namang magyayaan na rin kayo ng kasal. 'Di ba? Yes po. Okay ka ba doon, Janice? Opo. O gusto mo talaga live-in na? Gusto mo? Janice? Hello po. Oo, gusto mo na talaga mag-live-in. Kung kaya sana, Yeah. pero ayun, kung handa kami, kung kaya pa talaga. Oo, pero sa pag-uusap natin in
my observation, kahit doon sa mga ibang mga nagko-comment nga na nakikinig sa pag-uusap ninyong dalawa, medyo hindi pa muna yan. Kailangan i-develop natin ang mga sarili muna natin. Ha, bilang mga karelasyon, bago tayo magdesisyon ng mas malaki doon sa ating relationship mismo. Okay? O ito, mag-usap nga kayong dalawa, Janice and Ronnie, para malaman ano ba ang inyong magiging HEART decision. O Janice, Ronnie, sino ba mag-uumpisa? May aayusin ba kayo? Meron ba kayong gustong ipahayag sa isa't isa na mahal nyo naman talaga? At yung willingness ninyo na ipagpatuloy ang inyong relationship? Sige, pag-usapan ninyo. Go ahead. Janice, for me lang, para sa akin, huwag naman na natin ituloy yung gusto mong na mag-live-in. Kasi sa tingin ni Kuya Poy, and ayun din yung nakikita ko na parang hindi pa talaga tayo rin. Kasi feeling ko mag-aaway lang tayo. Kung sigurong matututo na tayo parehas mag-adjust, siguro doon na yung time na pwede na talaga tayo magsama. Pero for me sa ngayon, makikita ko hindi talaga. Janice? Ako naman, Ronnie, syempre, kung gusto mo, ayoko namang ipilit yung bagay na hindi ka komportable, hindi okay sa'yo. Sige, kung yun yung gusto mo, siguro wag muna. Pero I hope na sana dumating yung point na we can also work it out. And ayun. Yun. Siguro soon, parang basta i-gauge muna natin. Kasi hindi ko naman isinasantabi yung mga ganung bagay. For sure, darating din naman tayo sa ganun sa future. Pero sa ngayon, parang, ayun nga, parang tingnan muna natin yan. Huwag ka lang mag-overthink, pero basta maayos din natin yan. Sige. Ay, ang sweet na sagot. Sige. Love mo ba si Ronnie, Janice? Oo naman po. Kaya nga po kahit na gusto kong mag-live-in na kami, kung hindi naman po siya komportable, kahit siguro baka in the future, baka ma-work out naman po na. Siguro po there were some things na we need to improve po sa akin on my part and also to him. And sana po, yun nga, we can make it through. Oo nga, maayos nyo talaga yan. Basta i-develop nyo pa yung mga karakter ninyo. Kailangan medyo mas mature na. Okay? Bago kayo magsama sa iisang bubong. Okay? Live-in man yan or pagpapakasal. Maraming salamat sa inyo, Janice and Ronnie. At syempre, ang inyong desisyon sa HEART ay anong letra? Letter H. Letter J? Ano? Letter A. H po. Ano? H. Letter H, half and half. Ayan, magbibigayan muna sila 50% sa 50% for a total of 100%. Basta gawin muna ni Ronnie yung kailangan niyang adjustments, gawin din ni Janice yung kailangan niyang adjustments, pero tama naman po talaga yan. Kailangan tayo mag-slow down lang ng konti bago sa mas malalaking desisyon para sa ating relasyon. Once again, Janice and Ronnie, maraming salamat sa inyo dahil hindi lang kayo ang nagkakaproblema sa ganyan. Marami rin ang mga nakarelate sa atin dyan na nagkakatampuhan pero ay, oo nga no, ganun pala yun. Kaya thank you mula po sa amin dito sa Heart to Heart.